po, Panginoong Diyos, amin po kinikilala ang inyong kabanalan. At sa inyong kabanalan, nakikita po namin ang aming karumihan na hindi po kami karapat-dapat sa inyo. Kaya patuloy mo po kami linisin, Panginoong Diyos. At hayaan mo na maranasan ng bawat isa ang inyong banal na presensya sa lugar na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa kalayaan na ikaw ay aming purihin at sambahin. Salamat sa mga pinagkaloob mong awitin upang mahayag namin ang aming pagsamba sa inyo. Bagamat alam namin na kulang ang mga salita para ikaw ay aming dakilain. Kaya hayaan mo na maitaas po namin ang aming mga puso sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat sa inyong biyaya sa bawat isa at sa iglesia ito, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay patuloy po kami makapagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. At sa oras na ito, dalangin po namin na mangusap ka sa bawat isa sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ang iyong lingkod para maihayag ang iyong mga katotohanan. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na ang mga katulad ito at siyang magbibigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya. Magkakaloob sa amin ng lakas para harapin ang mga susunod na araw, buwan, at taon ng aming buhay. Patuloy po namin inihahayagan inyong kabutihan ng inyong katapatan sa buhay ng bawat isa at sa iglesia nito. Panginoong Diyos, ikaw lamang ang siyang maluwalhati. Ikaw lamang ang karapat-dapat. Maraming salamat po. Kaya patuloy po namin inaalay ang aming mga buhay sa inyo. At pinagkakatiwala namin ang oras na ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Nagkamit mo po ang aming lubos na pagsamba, lubos na pagwalhati sa inyo. Pangalan mo ang siya namin itinataas. Maraming salamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Muli po sa ating lahat. Tayo pa rin po ay nasa Book of John. Nasa Ebanghelyo ayon sa apostol na si Juan. At noong nakaraang linggo
ay napag-aralan po natin ang mga pangyayari sa pagka-aresto sa Panginoong Jesucristo. Natutunan po natin na kusang loob niyang iniharap ang kanyang sarili. Hindi siya nagtago, hindi siya tumakbo, kundi kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili. Sadya rin niyang pinuprotektahan ang kanyang mga alagad. Iningatan niya sila. Nung tinanong kung sino siya, sinabi niya, siya ang hinahanap nila. Siya pa nga nagtanong, sino hinahanap niyo? At nung sinabi si Jesus ng Nazareth, sabi niya, ako yun. Dalawang beses niyang sinabi na siya yun. At dinagdag niya na ako ang hinahanap niyo, ako ang dadakpin niyo, hayaan niyo makalis itong aking mga kasamahan. At ang lahat ng iyon ay dahil masunurin siyang tumalima sa kalooban ng kanyang ama. Kaya sa umagang ito, ipagpapatuloy po natin ang mga pangyayari pagkatapos ng pagdakip sa Panginoong Jesus. Ang titignan po natin mga talata ay verses 12 to 14 at verses 19 to 24 ng John chapter 18. So kung napapansin nyo, wala po yung verses 15 to 18. Sinadya ko po na hindi isama yun kasi yun ay patungkol sa pagtanggi ni Apostle Peter sa Panginoong Jesucristo. Yun ang first denial niya. Kaya hindi ko po isinama yun kasi mas maganda na magsama-sama yung kanyang pagtanggi sa Panginoong Jesus. So isang mensahe rin po yun. At yun po ang mapapakinggan natin at matututunan sa susunod na linggo. So ang title po ng ating mensahe ngayong umagang ito is The Agonizing Path to the Cross. Kanina narinig natin si Dr. Ayuli na sinabi niya, there is a path of life na sinasabi ng Biblia. Merong lalagdas ng buhay na kung susundin natin ay talagang masusumpungan natin ang mga pagpapala at mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Pero ang Panginoong Jesus, ito ang kanyang landas na tatahakin patungo sa krus. Isipin nyo, pwede naman na diretso na lang siya sa krus para maipako. Di po ba? Pwede naman na doon na lang siya sa Kalbaryo at ipako na siya kagad. Pero hindi yun kadali. Kasi meron pa siyang mga pinagdaanan bago siya makarating sa krus, kung saan siya ipapako at kung saan siya malalagutan ng hininga para sa atin. Tandaan po natin, lahat ng ito ay ginagawa ng Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. So sa John 18, umpisa sa verse 12, then the detachment of troops and the captain of the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. Kung narito po kayo nung nakaraang linggo, ay narinig niyo po na isang detachment ay binubuo ng 600 na sundalo. Grabe, ano? Dami. Iisa
isa lang ang kanilang aarestuhin. Pero pagkarami-rami nila. One detachment composed of 600 Roman soldiers. Tapos, meron pang mga opisyal ng templo, yung mga Hudyo. So, 600 plus. At ang ginawa sa kanya, nung siya ay dinakip, siya ay ginapos. Subukan nyo imagine. Ang daming dumating. May mga dala silang ilawan, may mga dala silang sulo, may dala silang mga armas. At iisa lang ang kanilang aarestuhin. Iginapos pa. Kung sa panahon ngayon, siya ay lalagyan ng upang sa ganun hindi siya makatakas. Doon pa lang makikita natin na sa kanyang pagdakip, ito ay wrongful arrest. Mali ang pagkaka-aresto sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi wala pang formal na reklamo o kaso laban sa kanya na inihain. Wala pa. Pangalawa, ang mga dumating na huhuli sa Panginoong Jesucristo ay yung mga nagsuhol kay Judas. Diba? Grabe ang ginawa ng mga otoridad para sa ganun. Mahuli nila ang Panginoong Yesus. Siguro kung sa panahon ngayon, niisip ko, naku, viral yan. Diba? Viral kagad yan. At makita niyo siguro yung mga title ng mga blog o kaya ng mga post na public enemy number 1 na huli. O kaya sa mga malapit sa Panginoong Jesucristo, sabihin lang, mapayapang sumuko si Jesus sa mga otoridad. Kami po ay natuturo sa mga PDL. At sila po ay nagkukwento sa amin. May mga nasa loob ng bilangguan na sinasabi nila na hindi naman talaga kami nagkasala. O kaya self-defense lang ito. Pero sa natutunan po kasi namin, huwag na huwag basta maniwala sa mga sinasabi nila. Kasi may mga pagkakataon talaga na makikita mo, gusto nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Yung bang, kung maaari, yung kasalanan, itinuturo nila sa iba. Yung bang, kung di dahil sa kanya, hindi sana nangyari ito. Kung hindi dahil sa mga pulis, hindi sana natamnan ng droga yung aming pamamakay. At marami rin pangyayari na nababalitaan natin na wrongful arrest. Yung mali yung pagkaka-aresto. Meron pong tinatawag na Miranda rights. Narinig niyo na ba yun? Yung sinasabi na kapag huli ka, ay sabihin na, ina-aresto ka namin sa salang estapa, halimbawa. Meron kang karapatang manahimik. You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. Merong legal representation na
nakalaan para sa iyo. Dahil kung hindi mo kaya kumuha ng tagapagtanggol, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. At sinasabi doon na anything you say can and will be used against you. Meron ka rin karapatan na magpa-check up upang sa ganun makita kung ano ang mga ginawa ng mga umaresto sa iyo. Pero sa Panginoong Yesus, wala yun. Wala. Basta dumating yung mga umaresto, pagkarami-rami nila, at siya ay iginapos. Iba ang overkill. Sobra naman. Pero yun ay kanyang pinagdaanan. Sa Matthew 26, isinama ko po yung mga account ni Matthew, si Mark, at maging si Luke. Upang sa ganun, magkaroon tayo ng buong picture ayon sa Gospels ng mga pangyayari nung hinuli ang Panginoong Yesus. Pagkatapos na nangyari yun, na siya ay dinakip, at sabi sa atin ng Matthew sa chapter 26, verse 26, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Lahat daw ito ay nangyari at nangyayari upang sa ganun matupad ang nasa banal na kasulatan. At alam ng Panginoong Yesus, kaya niya pinaghandaan. Pero sa susunod na talata, sinabi po then all the disciples forsook him and fled. Lahat ng mga alagad ng Panginoong Yesus, lahat ng mga sumusunod sa Kanya ay tumakbo, tumakas, iniwan siya. Kaya pagkatapos siyang arestuhin, ang hindi naayon sa batas, siya ay iniwan. Nasubukan niyo na bang iniwan ng inyong minamahal? Ibig sabihin, kayo ang naiiwan. Hindi kayo ang iniiwan. Meron nabasa sa Facebook. Sabi doon ang isa raw sa mga pambansang kasinungalingan ay hindi kita iiwan. At meron ng katanungan doon, ano pa ang mga pambansang kasinungalingan bukod sa hindi kita iiwan? Tapos may nag-comment doon. Parang kilala ko yun. Sabi niya, sa susunod na sweldo, babayaran ka. Pero subukan natin i-imagine yung nararamdaman ng Panginoong Yesus noong panahon na yun. Yung kanyang mga kasamahan, yung kanyang mga kaibigan, magkakasama sila ng 3 taon. Pinakain niya, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Tinuruan niya. Pero sa oras ng kagipitan, siya ay iniwan. Sa palagay niyo, sa oras kaya ng kagipitan, ang hahawakan niyo ba ang inyong pananampalataya? Kung nandyan na ang mga sundalo at sasabihin nila na lahat ng mga nananampalataya at sumusunod sa Panginoong Yesus sumakay sa truck at dadalhin namin sila sa kampo, sasama pa kayo?
kung sakali lang, sa panahon ng Antichrist, nandito tayo. At ayon sa Book of Revelation, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta kung wala kang tatak na 666. Magpapalatak ka ba? So marami tayong natututunan sa ginawa ng mga kasamahan ng Panginoong Yesus noong panahon ng kagipitan. Meron pa nga sa Book of Mark, sa chapter 14, sa verses 51 to 52, kung hindi ako nagkakamali. Meron isang binatilyo na nakasuot ng lino o linen. Ito yung ginagamit ng mga Hudyo kapag sila ay matutulog na. Kung sa panahon natin ay gumagamit tayo ng pajama o kaya jogging pants bago mahiga, yung mga Hudyo, ginagamit nila ay tela ng lino o linen. At itong binatilyong ito na sumusunod sa Panginoong Yesus nung siya ay dinakip at sinunggapan siya ng mga sundalo, yung mga umaresto sa Panginoong Yesus, siya ay tumakbo at natanggal yung kanyang suot na lino at tumakbo siya hubad. Kaya hindi ko na pinakita kasi medyo x-ray. Pero sabi ko, bakit itong kwentong ito nandito? Kasi pinapakita doon na talagang lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Yesus, iniwan siya nung oras na kailangan niya sila. Parang yung kanta, "You left me just when I needed you most." Yung mga kabataan, hindi ko siguro narinig yun. Pero napakagandang kanta. At yun ang pinapakita dito. Diba? Parang kung kailangan kita, tsaka mo ako iniwan. Meron pang term na ginagamit ng mga kabataan. Iniwan mo ako sa ere. Pwede ba yun? Bakit lumilipat ba? Bakit iiwanan sa ere? Pero tandaan po natin, kung yung mga mahal natin sa buhay ay iniiwan tayo, kung yung mga malalapit sa atin ay tinatalikuran tayo, ang Panginoong Diyos kailanman hindi tayo iiwan. At kahit na siya ay nakagapos, nasa Kanya pa rin ang kontrol. Kasi ang lahat ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Nakagapos siya, iniwan siya, pero lahat yun ay nasa plano ng Panginoon. Habang tinatahak niya ang landas patungo sa krus. Ang Diyos kailanman hindi tayo iwan. Sa Hebrews 13 sa verse 5, "Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself has said," ang Diyos mismo ang nagpahayag, "I will never leave you nor forsake you." Hindi kita iiwan o pababayaan. Amen. Di po ba? Amen. Salamat sa Panginoong Diyos. At yung sumunod na pangyayari sa verse 13 ng John chapter 18, "And they led him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient
that one man should die for the people. Sa panahon na yun, ang punong pare o saserdote ay si Caiaphas. Pero, Yesu Cristo ay dinala kay Anas. Si Anas, siya yung dating punong pare. Siya yung former o ex-high priest. Pero, siya ay may influensya. Malawak ang kanyang influensya. At katulad ng mga politiko, sinigurado ni Anas na 5 ng kanyang mga anak, pati ang kanyang manugang na si Caiaphas, pati ang kanyang apo, ay uupo bilang high priest. So parang dynasty. Ano? Kasi makapangyarihan yung pwestong yun. Ikaw ang nasa pinakapuno ng Sanhedrin. Yung council na nagdidesisyon patungkol sa mga religious matters. Kaya nga, illegal na naman yung pangyayari. Kasi si Anas, hindi naman siya yung nakaupong punong pare, pero doon siya dinala upang litisin. Nakuha niyo? At sa verse 14, now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people. Si Caiaphas na siyang nakaupo bilang punong pare noong panahon na yun, nag-prophesy siya. Isipin niyo si Caiaphas, unbeliever. Hindi siya nananampalataya. Pero, sinabi niya na mas makabubuti na isang tao ang mamatay para sa bayan ng Israel. Hindi niya alam na yun talaga ang plano ng Diyos. Pero ang dahilan magkaiba. Ang Diyos talagang pinagkaloob niya ang kanyang anak na si Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang sinasabi naman ni Caiaphas sa kanyang sariling pananaw, may mamamatay para sa ganun maligtas naman sila sa mga otoridad na Romano, sa mga Roman authorities. So ang Panginoong Jesus dumaan sa unfair trial. Hindi makatarungang paglilitis. Bakit? Unang-una, para sa mga Hudyo, hindi pinapayagan na may paglilitis sa gabi. Lalo na ito ay capital punishment. Ito ay patungkol sa pagkakapako sa krus. Hindi pinapayagan yun. Pero, ginawa nila. Paano natin nalaman gabi? Kasi nung siya ay inaresto, may mga dala silang ilawan. May mga dala silang sulo. At sa susunod na mga chapters, mababasa natin na natapos ang paglilitis, mag-uumaga na. Hindi makatarungan yun. Pero yun ang kanilang ginawa. Isa pa, yung mga nasa harapan ng Panginoong Jesus, sila rin ang umaakusa sa Kanya. Tapos sila rin ang magdidesisyon. They are the judge. They are the jury. Tapos sila pa kumukuha ng mga magpapatotoo o mga witnesses. So, isipin niyo yung mga pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Di po ba? Hindi makatarungan na paglilitis.
at hindi siya pinayagan na merong magtanggol sa kanya. Wala man lang siyang kasama nung panahon na yun. Unfair trial. May mga pagkakataon ba sa iyong buhay na yun bang ikaw ay inaakusahan ng hindi tama? May mga pagkakataon ba na ikaw ay pinagbibintangan? May mga pagkakataon ba na yung mga tao ay meron na silang sariling pananaw, sariling desisyon, kahit hindi ka pa nila nakakausap? Masakit yun, di ba ba? Masakit yun. Mahirap yun. May pagkakataon noon na nung magpaparegister ako ng sasakyan, ang sinabi sa akin ng LTO sa Waman, Sir, hindi pwedeng ma-registro yung sasakyan. Bakit? Kasi meron po kayong kaso. Gulat ako. Sabi, ha? Anong kaso yan? Huling araw na ng registration para sa schedule ng sasakyan. Sabi, nagpunta lang po kayo sa Aratas, sa LTO, sa may session 2. So, punta ako doon. Kasi na hinahabol ko yung registration. Sayang naman yung babayaran ko penalty. At doon ko nalaman na meron palang nagreklamo. At doon ko naalala ko na may pangyayaring ganito. Na noong isang hapon, napapunta po kami kila Madam. Mamaya po, papakita ko sa inyo yung ebidensya. Bakit tinatawag ko siyang Madam? Yung papunta po sa Makati ay palusong. Po ba? Kung nakapunta na kayo doon. At rush hour nung oras na yun, pababa po kami. At bigla, merong isang bata, isang dalagita, nasa high school siya, na tumawid. Inaamin ko, hindi ko siya nakita. Pero, nakatawid po siya mula sa kaliwa, nakatawid siya hanggang sa kanan. At sumigaw si Ana, nakapagpreno ko. Ngayon, ang ginawa ko, tinabi ko yung sasakyan, at bumaba kami, lumapit ako sa bata, pati yung kanyang nanay, at tinanong ko, "Are you okay?" Sabi niya, "Yes." "Are you sure you're okay?" "Yes." "Are you very sure you're okay?" Talagang sunod-sunod na tinanong ko. Sabi niya, oo daw. Okay daw siya. Sabi ko, "Raise your hands." Tinignan ko talaga yung kanyang physical na kalagayan. Wala naman. Turn around. Pinaikot ko siya. Sumunod naman siya. Tapos, sabi ko, "Are you okay?" Tumango siya. Sabi ko, "Jump." Pinatalan ko kasi, di ba, kung may tama ka, medyo kapag ikaw ay tumalon, mararamdaman mo. So, tumalon siya at umikot. Sabi niya, okay naman. So, akala ko, kaya hindi lahat ng akala ay totoo. Akala ko okay na. Pumunta na kami, kila doktora, nagkainan, tapos umuwi kami, tapos nakalimutan ko na yung pangyayari yun. Hanggang sa registration. Kung saan sinabi nila na may kaso. At noong pumunta ako sa Artas at binabasa ko yung complaint laban sa akin,
Parang naiba yung pangyayari sa binabasa ko. Ang sabi doon, nabangga ko raw. Tapos, inilayo mo yung sasakyan upang sa ganon, hindi makita yung plate number. Para bang itiniin ako doon. Sabi ko, haharapin ko ito. Haharapin ko ito. Ang problema, ilang araw akong pabalik-balik, walang attorney. Kaya hindi pwede mag-hearing. Ngayon, tinanong ko yung mga empleyado doon, ano ba pwede kong gawin dito? Para sa ganun matapos na kasi na-penalty na ako. Ang sabi nila, aminin mo na lang. Totoo. So ako naman, dahil sa kagustuhan kong matapos na at may rehistro yung sasakyan, inamin ko. In writing. At binayaran ko yung fine. Pero yung kalooban ko talaga, sabi ko, ang hirap pala ng umamin ng isang bagay na alam mo na hindi mo ginawa. How much more ang Panginoong Jesus? Di ko ba? How much more? Pero alam niyo yung ginawa ko. Kinausap ko yung tatay. Kinausap ko yung tatay at sinabi ko yung pangyayari. Sir, sabi ko, ako ay humingi ng kapatawaran sa nangyari sa inyo na. Pero ganito po talaga ang pangyayari. At nung una, medyo sama ng tingin niya sa akin. Pero habang sinasabi ko yung pangyayari ayon sa aking version, sabi ko, tanongin ko yung anak niya. Kung ano yung mga ginawa ko at sinabi ko sa kanya. Kumalma naman ang kanyang mukha. Pero ang punto ko doon, napakahirap umamin ng hindi mo kasalanan. Parang fall guy. Ganun ang nangyari sa Panginoong Yesus. Tutuloy ko natin sa verses 19 to 21. The high priest then asked Jesus about his disciples and his doctrine. Yung high priest na tinutukoy dito ay si Anas pa rin. At ang tinanong sa kanya yung tungkol sa kanyang mga katuruan. Kasi pilit siyang inaanapan ng kasalanan. Pilit siyang inaanapan ng butas. Tungkol sa kanyang mga disciples, tungkol sa kanyang mga doktrina o mga itinuturo. At ang sagot lang ng Panginoong Yesus sa kanya, I spoke openly to the world. I always taught in synagogues and in the temple, where the Jews always meet, and in secret, I've said nothing. Sabi niya, lahat naman ng sinasabi ko hayagan. Wala naman akong itinatago. Wala naman akong sinasabi sa sikreto. Why do you ask me? Sa verse 21. Ask those who have heard me what I said to them. Indeed, they know what I said. Tanungin nyo, yung mga nakarinig sa akin. Kasi sila ang magpapaturo kung ano yung mga itinuturo ko, kung ano yung mga sinasabi ko. And when he had said these things, one of the officers who stood by struck Jesus with the palm of his hand. Kung babasahin, struck Jesus with the palm of his hand. Pag-translate sa Tagalog, ito ay sinampal niya. Grabe, ano? Tapos sinabihan siya na, do you answer the high priest like that? Buti na lang, hindi ganun ng mga pastor. Di po ba? Ganyan ka ba sumagot sa pastor? O kaya sa elder? Hindi po tayo. Pero, yung mga ginawa sa Panginoong Yesus ay hindi makatarunan. Sipin mo, bigla-bigla siyang sinampal. At sa verse
23, Jesus answered him, if I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why do you strike me? Kung tama yung mga sinasabi ko, sabi niya, bakit mo ko sinamba? Then Annas sent him bound to Caiaphas, the high priest. So natapos yung unang paglilitis sa harap ni Annas at pinadala siya kay Caiaphas. Actually, 6 na hearing yun. 3 religious, 3 civil. Kay Caiaphas, kay Annas, tapos sa Sanhedrin, sa council ng mga Hudyo. Tapos, dinala siya kay Herod, kay Pilate muna, tapos kay Herod, tapos binalik kay Pilate. 6 na paglilitis, lahat illegal na pinagdaanan ng Panginoon Yesus bago siya ipako sa krus. Nasubukan niyo na bang masaktan? Ang Panginoon Yesus na walang kasalanan, naranasan niya. At hindi lang yan, sa Matthew 26, nung siya ay nasa harapan ng mga Sanhedrin, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, yung mga Pariseo, ito po ay council na nagdidesisyon patungkol sa mga religious matters ng bansang Israel. Now the chief priests, the elders, and all the council saw false testimony against Jesus to put him to death, but found none. False testimony, mga kasinungalingan na paratang sa Panginoong Yesus. Even though many false witnesses came forward, they found none. Magkakaiba ang kanilang sinasabi. But at last, 2 false witnesses came forward and said, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and to build it in 3 days. Tama naman. Sinabi niya yun. Di ba? Na sinabi niya, gibain niyo ang templong ito. Hindi ang templo ng glory. Kasi ginagawa pa namin. Sabi niya, gibain niyo ang templong ito at ipapatayo ko sa loob ng 3 araw. Pero ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. So, na-misquote siya doon at yun ang ginamit laban sa kanya. May false witnesses, merong false testimonies. Kaya nga tinatanong ko, meron na bang nagbintang sa'yo ng hindi totoo? Meron ba nagparatang sa'yo? Meron bang nag-akusa sa'yo? Na alam mo hindi totoo? Anong pakiramdam mo nung nangyari yung mga bagay na yun? Kumukulo ba yung dugo mo? Galit na galit ka ba? Nagngingit-ngit ka ba sa galit? Pinagdaanan ng Panginoon Yesus yun. Pero siya ay kalmado at tahimik lang. At sa mga susunod na mga talata, and the high priest arose and said to him, do you answer nothing? What is it these men testify against you? But Jesus kept silent. And the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Yun na ang tinanong ni Caiaphas sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa amin, ikaw ba si Kristo, ang anak ng Diyos? At ang kanyang kasagutan sa verse 64, Jesus said to him, it is as you said. Nevertheless, I say to you hereafter, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on in the clouds of heaven. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang mangyayari sa hinaharap na siya
siya ay darating. Then the high priest, nung narinig, nung punong pare, na inamin ng Panginoong Jesucristo na siya nga ang anak ng Diyos, na siya ang isinugo ng Diyos Amen. Then the high priest tore his clothes, saying, "He has spoken blasphemy." Kalapas sa kanan. What further need do we have of witnesses? Look, now you have heard his blasphemy. At sa verse 66, what do you think? Yun ang tanong niya sa mga council ng Sanhedrin. Magdidesisyon sila kung ano ang ipapataw nilang sentensya sa Panginoong Jesus. Ngayon, tatanungin ko rin ito. What do you think? Ano ang naiisip niyo? Habang nalalaman niyo ang mga pinagdaanan ng Panginoong Jesus, ang kanyang wrongful arrest, ang pag-iwan at pagtalikod sa kanya, ang pinagdaanan niyang paglilitis na hindi patas. Masakit, di ba? Masakit. Pero, kailangan pagdaanan niya ito. Hanggang sa makarating siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kung sakali na mangyari ito, itong mga bagay na ito sa atin, walang makatarungan na pag-aakusa, mga maling pagbibintang, ano ang pwede natin gawin? Ano si Peter? Ito ang kanyang sinasabi sa 1 Peter 2, sa verses 19 to 23. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtitiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. So, meron palang nakalaan para sa mga nagtitiis dahil sa paggawa nila ng kabutingan. At sa verses 21 to 23, dito po tayo magtatapos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Ang pagtitiis pala sa gitna ng kahirapan ay kasama sa ating pagkatawag bilang mga Kristiyano. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Yung mga pinagdaanan pala ng Panginoon Jesus ay parang leksyon sa atin upang ating tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya umante ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung umatong. Habang nandito tayo sa mundo, marami tayong mararanasan na hindi makatarungan. Sabi nga nila life is unfair. Pero ang Diyos ay makatarungan. At sa Kanya natin ipaubaya ang mga pinagdadaanan natin. Ang Panginoon Jesus, pinagdaanan niya lahat ng hirap para iligtas
Ginawa niya lahat yun dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tanong, nakahanda ka bang magtiis para sa Panginoon? Nakahanda ka bang magtiis para sa iyong pananampalataya? Yan po ang ating pagmuni-munihan at nawa sa ating pong pananaw ay lalong magiging matibay ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kahit tayo ay dumadaan sa gitna ng mga pagsubok o kahirapan. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga salita. Salamat sapagkat natutunan po namin na ang Panginoong Yesus ay kanyang pinagdaanan ang may hirap na mga pangyayari bago pa man siya pinako sa krus. Ang hiling po namin, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng pusong mapagtiis. Bigyan niyo kami ng matibay na pananampalataya sa inyo, na kahit anumang mga pagsubok ang darating sa aming buhay, magiging matatag kami. Patuloy kaming maglilingkod. Hindi kami tatalikod. At lalo kaming kakapit sa inyo. Kilala mo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa inyo. Alam mo po ang pinagtataanan ng bawat isa, ng bawat pamilya. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po padaluhin ang inyong mayama at sukdulang biyaya sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa kaubuhan ng iglesia ng Great Lord of Redemption Yeshua Christian Ministries. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin at nawa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Pagkalooban mo po kami ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso sa pagharap namin sa mga mangyayari sa susunod na araw, buwan, taon ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.